Hello po mga idol, good evening po ulit. Welcome po ulit sa aking channel, YouTube channel. Maraming salamat po sa mga nagsasubscribe po at sa mga viewers ko po. Thank you very much po sa inyo lahat. Ngayon po mag-unbox po tayo ng meron kasi kaming in-order na sa Shopee para dun sa sirang microwave oven. Dumating na siya, hindi naman siya sabay-sabay pero kailangan daw i-videohan yung pag-unbox para sa warranty daw pag halimbawang may sira po pwedeng palitan, kaya kailangan videohan natin. Ito po siya. Yung isa nga nabuksan ko na nakalimutan ko kasi. Ito, nabuksan ko na tong isa na to kaya napunit ko na pala. Ayan ito. Ano to capacitor to ng yung high voltage capacitor ng ng microwave oven. Tapos ito high voltage diode dito. Tapos ito naman yung kanyang fuse, high voltage fuse for microwave oven. Yan, 800 milliampere high voltage fuse. Ito yan. Unahin na natin itong punit ko na. Pagkabalot at talagang may foam para hindi may styro para hindi ito yung high voltage na na capacitor ng microwave oven. .9 UF ito, 0.9 UF. 0.9 UF yan. Ngayon natin, testing natin. Testing muna natin bago natin buksan yung iba. Sa UF tayo, UF. Set natin sa 200 UF kasi high voltage yan Ayan, set mo yan sa 200 UF. Testing natin. Kaset tayo sa UF. .0 sumobra siya ng isa, so ibig sabihin good ito. Sumobra pa nga siya ng isa naging 1 na, naging 1.0. Ang kailangan lang natin sa ating yan yung bago. Ito kasi yung luma niya, ito yung luma.
Ay yung luma yung sira. 0.9. Itong bago, sobra na siya, 1.0 na siya. 0.9, isang 1 point na lang. Ito yung luma eh. Titesting ko yung luma. Wala na siyang reading. Nag-open line na siya. Balik rin natin. Wala na siyang reading. Open line na siya. So sira na to. Ito yung bago niya. Ulitin natin. 1.0. So good. Bagong bago. Ito naman. Ito. High voltage fuse. Tapos naman ito. Gunting. Gunting. Siya, So ito, testing naman natin ngayon ito kung testing natin ngayon kung okay siya, ha. Ayan. So na dyan. Tester natin. Yan muna yung isa. Buo siya. Kung buo siya. Buzzer tayo sa buzzer. Ayan. Buzzer siya. Ito. Buo. Meron. Buo. Okay. Ito rin natin. Buo. Okay, good. Good. Item. Ito yung kanyang ito yung kanyang luma. Ito yung good, ha. Ito. Ayan, good yan. Ito yung luma niya. Testing natin yung luma. Ito yung luma, ha. Ayan, testing natin. Walang buzzer, wala. Balik rin natin. Wala. So sira ito. Ito yung good, bago. Okay. Ito naman isa. Doble yung lagayan, ha. Doble ang lagayan.
Okay. Ha? Karton? Ano to? Scam? Ah, may laman naman pala sa loob. Akala ko. Pinalit nila ng karton para hindi siguro mayupi. Ayun. Nandito siya sa loob. Ito. Ito yung high voltage diode. Ngayon iti-test natin siya ngayon. Okay naman pala. Legit. Dali lang mga idol, hanapin ko kanyang lumang pyesa. Ayan, ito na po mga idol. Tuturo ko po sa inyo kung paano mag-test ng high voltage diode. Kuha lang po tayo ng 9 volts na battery. At itong ating tester ay iset natin sa iset natin sa volts DC, 20 volts DC. Yan. Testing muna natin itong battery natin kung may karga pa to. 9 volts. Ito yung positive. Positive yung maliit na yung malaking parang niya, pagkabilog niya malaki, yan ang negative. Saka meron naman yung dito sa gilid sign, yan negative. Sa kabila yan positive. Test muna natin kung may karga pa tong ating battery na 9 volts. Yan. Ito yung diode natin na dalawa. Ito yung bago. Ito yung luma na. Ay, 9 volts pa rin. Okay. Good. 9 volts. 9.75. So, okay to. Ngayon, itong test probe natin na negative, ilagay natin sa negative sa battery natin na 9 volts. Ayan. Kasi hindi kaya dito sa natin sa test sa natin sa tester natin hindi kaya kasi itong diode na to high voltage to malaki, mataas yung kanyang dun sa loob niya. Nine volts o kulang siguro 9 volts to nasa loob nito. Kaya kailangan natin ng battery na mas mataas dito sa load ng diode. Kaya ayan, ganito gagawin natin. Ayan, ito negative, ilagay natin sa negative. Idadagdag lang natin itong battery na to doon sa battery natin. Kasi kalimitan itong battery natin dalawang lang to dalawang 1.5, 3 volts lang to. So ayan, ilalagay natin yung test probe natin na negative doon sa negative ng battery.
Tapos itong positive, i-test natin dito sa ating diode. Tapos yung kabilang dulo ng diode, ilalagay naman natin doon sa positive ng battery. Ganyan mag-test ng high voltage diode mga idol. Tandaan nyo na lang po, para pag nagka-encounter po kayo ng mga ganitong high voltage diode, marunong kayo mag-test sa tester na wala, kasi akong yung tester na hindi digital, yung multimeter na tester, kaya to, ilalagay nyo lang dun sa times 100 ilalagay nyo lang dun times 100. Ewan ko lang yung times 10 kung kaya ng times 10, baka hindi naman kaya ng times 100 kayo. Kung may 1,000 times 1,000, kayang-kaya nung i-test nung multimeter, kasi meron yung backup na battery sa loob ng multimeter na yun na 9 volts. So ngayon ito yung 9 volt natin, backup natin yan, pero nasa labas siya. I-test na natin itong negative natin na test probe, lalagay natin sa negative ng battery natin na 9 volts. Tapos yung positive, itong test probe naman na positive, ilalagay naman natin dito sa ating diode sa kabilang anode yata, itong anode, yung may yung may guhit anode, yung cathode ito yung sa kabila. Ilalagay natin sa positive ng battery. Titingnan natin kung may magre-register siya dito sa ating digital tester. Kita. Ayan, liwanag. So ilalagay ko na, ayan ang negative. Itong positive ng test probe natin, ilalagay natin sa ating diode sa kabila, sa anode. Ito yung cathode, lalagay natin sa positive ng battery. May nag-register siya, 6.29. Okay, 6.29, ulitin natin, 6.29. Ito yung bagong dating na diode Ngayon, babalik ta rin natin. Kailangan ito, pag binaliktad, walang reading. Wala siyang reading na re-register sa ating digital tester. Kasi kung merong reading yan, sira itong bagong dating na high voltage diode. Ito na. Ayan, wala siyang reading. So good ito. 6.29 ang reading niya kanina. So ito good. Ulitin natin ha. Binaligtad ko ulit. 6.29 28. So good. Tapos nung binaligtad natin kanina, wala na siyang reading. So ito, bagong dating, good. Yan, good yan. Testing natin itong luma niya. Kasi kung good pa to, magagamit pa natin yan. Ayan, lagay natin sa positive na ating battery. So may reading siya 650. Ngayon babalik rin natin ngayon itong ating diode, high voltage diode. Wala rin siyang reading. Ibig sabihin, okay pa tong diode na luma. Okay. So, itong bagong diode, itong luma, balik na lang natin to. Itong bago, reserve na lang natin ito. Okay. So, ayan mga idol.
ang ating unboxing. Tinest natin, okay naman na lahat. Ngayon, proceed na tayo sa another video ko na magre-repair ng microwave oven na hindi umiinit. Sige mga idol, thank you very much. God bless po sa ating lahat.